So, sa umaga po ito, ang topic po natin ay pinamagatan ko pong magbantay at manalangin. So, napakahalaga na nagbabantay po tayo bilang mga mananampalatay na Diyos. Lalo na po sa nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. So, magsimula po tayo sa aklat po ng Matthew 24, verse 15. Ito po yung kaganapan na nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. So, napakaganda na patuloy po tayo ma-update sa mga bagay na nagaganap. So, sabi po dito sa Matthew 25, verse 15, kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng mga nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta ng kabundukan. Ang mga nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balaban. Sa araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian. Hindi pa nararanasan mula nang likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi pa mararanasan kahit kailan. At kung hindi paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon, walang tao maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo o nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kamabalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpapauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Pagkatapos ng kapigatian, sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa udyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So ito pong salita na to, ito po yung kaganapan na magaganap bago dumating yung ating Panginoong Jesus. At sabi nga natin sa ating kapanahunan ngayon, doon sa unang talata, yung binabanggit po dito na kapag nakita na ninyo na nagaganap sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng mga nagbabasa. So, sabi nga, ang pinakasentro po ng Biblia, walang iba kundi po yung Diyos. At sabi nga, ang tinutukoy na bayan po ditong banal, wala pong iba kundi po yung bansang Israel. At sa ating po kapanahunan ngayon, nakita po natin na patuloy po yung digmaan po sa bansang Israel. At sa pag-aaral po ng mga tao, mula noon hanggang sa ating kapanahunan ngayon, yung bansang Israel, hindi po sila natatalo sa digmaan.
Kasi yung bansang Israel ay bayan po ng Diyos. Sabi nga po dito sa Deuteronomy chapter 7, basahin ko lang po ito. Deuteronomy 7:6, sabi dito, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa mas marami kayo kaysa ibang bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakamaliit sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ni Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So makita natin, yung bansang Israel, talagang ito po yung bayan po ng Diyos. Ang sabi dito, pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa marami kayo kaysa ibang mga bansa. Sa katunayan, kayo pa nga ang pinakamaliit sa lahat. Alam niyo po ba yung bansang Israel, kasi laki lamang po siya ng Luzon. Ganun po siya kaliit. At ang pinakabayan po niya, walang iba kundi yung Jerusalem. Subalit makita natin, siya po ay napakalakas na bansa. Bagamat nasa paligid po niya yung Egypt, nandyan po yung Syria, nandyan po yung Lebanon. At mula noon hanggang ngayon, nilalabanan po nila yung bansang Israel. Subalit makita natin, hindi po siya natatalo. Kasi bakit? Pinili po siya ng Diyos. Sapagkat sabi nga, ito po yung Holy Land na sinasabi po ng Bible. Banal na lungsod na doon po ipinanganak yung ating Panginoong Jesus. At sabi nga, sa ating kapanahunan, ito po yung binabanggit ng Bible na magaganap sa huling kapanahunan. At sabi ko nga, mula noon may digmaan na po. Subalit, iba po yung digmaan sa ating kapanahunan ngayon. Kasi kung babalikan po natin yung kasaysayan ng Bible, noong unang panahon, ginunaw ng Diyos yung unang mundo sa pamamagitan po ng tubig. Alam po natin siguro yung kasaysayan po ni Noe, di ba? Ginunaw po ng Diyos yung unang daigdig sa pamamagitan po ng tubig. Subalit sa ating kapanahunan ngayon, ang sabi ng Bible, itinalaga po yung ating daigdig ngayon sa pamamagitan po ng apoy. Kaya po ngayon, wala na pong pagbaha na magaganap, kagaya po ng panahon ni Noe. Ang magaganap po ngayon, talagang apoy na po yung susupok sa mundo po natin ngayon. At yan po yung binabanggit ng salita po ng Diyos. Ang sabi ng Bible, kapag naganap na po yung mga bagay na yon, una, sabi po dito ng ating pong pinaka-topic, tayo daw po ay magbantay. Bantayan po natin yung mga bagay na nagaganap sa ating pong kapanahunan. Bakit nagaganap itong ganitong sistema po ng digmaan? Alam niyo po kung bakit nagaganap yan, kasi nasulat po yan sa Bible. At sabi ko nga, napakapalad ko dahil isa ka sa mga taong pinili na po ng Diyos. Amen! Amen. At sabi ko nga, napakapalad ko kasi ang nakilala po nating Panginoon at tagapagligtas, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Amen! Amen. Kasi yung ibang bansa, iba-iba po yung kanilang paniniwala. Lagi po nating nasasambit, kapag nagpunta ka sa China, ang isineselebrate po nila doon, walang iba kundi po yung mga dragon, di ba? Yung po mga isinasayaw po nila. Pag nagawin po tayo sa lugar po ng Japan, ang isineselebrate po nila po doon ay si Buddha. Pag nagawin naman po tayo sa lugar po ng mga Muslim, ang isineselebrate po nila doon ay si Muhammad. Di ba? So sa atin, napakapalad natin dahil ang kinikilala nating Panginoon at tagapagligtas, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Na siya po yung nagsabi na siya po yung tagapagligtas ng sanlibutan. At ang napakaganda lang dito na nakita ko sa bansang Israel na binabanggit ng Bible, sabi niya, napakapalad mo dahil, sabi nga, napakapalad po natin sa ating kapanahunan ngayon dahil, sabi nga, napabilang po tayo sa bayan po ng
Diyos. Kasi dati, ang bayan lamang po ng Diyos yung bansang Israel. Yung mga mananampalataya. Kung titignan po natin yung kwento na kasaysayan sa Lumang Tipan, kapag po may dumitingla po sa mga Israel, nung panahon na yun, hindi po sila nagtatagumpay. Kasi pinagtatagumpay po sila ng Diyos. At maging yung kasaysayan po ni David, saka po ni Goliath, di ba? Si David, siya po ay isa po sa mga lingkod ng Diyos. Subalit ang kalaban po niya ay Palestina. Na walang iba kundi si Goliath, di ba? So makita mo, nagtitigmaan po sila talaga. Subalit makita natin, sino po yung nagtagumpay? Di ba yung po si King David sa tulong po ng Diyos, natalo po yung mga Palestine. Kaya hanggang ngayon, yung po yung kwento po sa ating kapanahunan ngayon. So bakit kinakailangan po tayo magbantay? Upang makita natin kung bakit nagaganap yung mga bagay sa ating po kapanahunan. Basahin ko po muli yung verse 15. Ang sabi dito, kapag nakita ninyo nagaganap na ang sa dakong banal, ang kasuklam-suklam na kalamastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito na nagbabasa, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan, ang mga nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balaban. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso. So sabi ko nga, napakaganda na alihanto po tayo, nagbabantay po tayo bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Bagaman, nabubuhay po tayo ng normal, kumakain ka, naghahanap buhay ka, o sabi ko nga, may pinapasukan ka. Subalit yung buhay spiritual po natin, dapat lagi po siyang nagbabantay. Kasi yung pagdating ng Panginoon, hindi po natin alam kung kailan. Lagi nga po natin napapakinggan na malapit na dumating yung ating Panginoon. Subalit hindi po natin alam. So, bagamat may mga nakikita po tayong mga palatandaan na nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. Isang talata po sa Book of Daniel na binasa ko sa Daniel chapter 12, verse 1. Well, na lang po yung binasa ko dito na magandang talata na binanggit po doon sa binasa natin kanina. Ang sabi dito, sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit, maliligtas ang mga kababayang mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. So alam niyo po, ito po yung napakaganda sa ating kapanahunan ngayon. Bagamat hindi po tayo kabilang sa bansang Israel, dahil tayo po ay natutong tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, yung ating pangalan ay nakasulat na doon sa aklat ng buhay. Amen! Palakpakan nga po natin ang Diyos. Maging sa mga alagad, binanggit po yan sa Luke chapter 10 verse 20, sabi po doon, mag-alala kayo dahil sumusuko sa inyo ang mga demonyo, dahil sumusuko sa inyo ang mga demonyo, kundi mag-alala kayo dahil ang inyong pangalan ay nakatala doon sa aklat ng buhay. So, sabi ko nga, bagamat magaganap at nagaganap yung ating sa ating kapanahunan, yung mga bagay na ito, ang mahalaga, yung pangalan mo ay nakasulat doon sa aklat po ng buhay. Amen po ba doon? At sabi nga, nasulat po yun dahil ko po ay natutong sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Kasi pangako ng Diyos yun eh. So, hindi po ikaw yung nagtatala ng yung pangalan doon sa langit, kundi yung Panginoon. Dahil ginawa mo yung ipinapagawa po sa atin ng Panginoong Jesus. Na ikaw ay natutong sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon. Amen! Amen. Kaya sabi nga, bagamat nagaganap itong mga kapanahunan po, sa ating kapanahunan ng mga bagay nito, huwag daw po tayong mag-alala. At kung titignan nga po natin yung kalagayan po doon sa Israel, kasi pinanonood ko po yon, matindi po talaga yung ano doon, yung dinadanas po nilang kahirapan. Lalo na po yung mga
nasa kabila, sabi nga po ito sa kwento, tinanggalan sila ng tubig, tinanggalan sila ng supply ng kuryente, tinanggalan sila ng supply ng pagkain. Gano'ng kahirap po yun? Kaya tayo ngayon, sabi ko nga, matagalan ka lang ng supply ng tubig. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo, di ba? Isang oras lang. Hindi ka makapalito. Eh doon, wala ka yung supply. Kaya yung kahirapan na nagaganap po sa ibang lugar. So napakapalad natin sa ating kapanahunan ngayon, hindi po natin dinadanas yung ganoong mga sitwasyon. Amen. Amen. Kaya sabi ko nga, magpatuloy po tayo, bagamat dumadanas po tayo ng simpleng sitwasyon na sabi po nila, tumataas yung bilihin. Subalit ang mahalaga po noon, nabubuhay po tayo at patuloy na nakapaglilingkod pa sa ating Panginoong Jesus. So, lagi po tayo magbantay bilang isang mananampalataya po ng Diyos sa mga kaganapan sa ating kapanahunan. Dahil sabi nga ng Bible, dahil yan po ay nasulat, yan po ay totoong magaganap. Ang mahalaga lamang po noon, hindi po tayo nababahala. Hindi po tayo nagugulumihanan. Hindi po tayo nasusuporesa. Kasi alam po natin, dahil nasulat, ito po ay magaganap. Amen po ba doon? Amen. Subalit kapag hindi mo alam, ay talagang magugulat ka. Hindi na, hanggang ngayon ganun yung sitwasyon. Subalit sabi nga ito ay patunay lang na nagaganap yung sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Pangalawa, sabi dito yung patuloy po tayong manalangin. Ipanalangin po natin yung buhay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos ay huwag pong madaya po ng takbo po ng mundo. Sabi dito sa verse 20, ipanalangin ninyo ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdadanas ng matinding kapighatian, hindi pa naranasan mula nang likain ang salibutan hanggang sa ngayon, at hindi pa mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa ikliin ng Diyos ang araw na iyon, walang tao maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikli ng Diyos ang mga araw na iyon. So tingnan po natin, sabi dito, ipanalangin ninyo ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. So sabi ko nga, sa buhay po natin, huwag po nating hayaan na yung buhay spiritual po natin ay malamig. Amen? Amen. Huwag po tayong maging bahagi ng mga iba na sabi po nila, nasanay ka si Brad, natunay ka sa Alaska, naglalamig. O nasanay ka si sister, wala na ka sa mga gawain ng Diyos. Kasalukuyan ikaw naglalamig. So sa buhay po natin, paalala po ng Diyos, huwag po tayong manlamig sa ating buhay pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, huwag kang manlalamig ka pa. Bagamat po minsan, malamig po yung panahon, huwag po tayong manlalamig sa pananampalataya. Kasi hindi po natin alam yung pagdating ng ating Panginoon. Huwag po nawang matakpat na tayo po ay nanlalamig. Amen. Amen. Sabi ko nga, sa buhay po natin, wala po tayong pwedeng idahilan na manlamig ka. Bakit po? Yung nabuhay ka, pagkagising mo sa umaga, hindi ka na dapat manlamig. Kasi binigyan ka ng Diyos ng buhay. Amen? Amen. Yung ikaw ay kumakain pa at malakas, wala kang dahilan na para manlamig ka sa Panginoon. Amen. Yung sabi ko nga, nakakalamhak ka pa ng hangin, napaka-ano po yun, napakaligayang buhay yun. Kasi binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon na malanghak mo pa yung hangin. Hindi yung nakatubo ka. Di ba? Oxygen na lang yung palanghak ng hangin, di ba? Nakita niyo ba yun? Yung po bang nasa ospital, o kumusta na si ano, naka-oxygen. Bakit?
hindi na makahinga. Ikaw, nakakahinga ka. Amen! Amen. Kaya wala kang karapatan na manlamig ka sa iyong buhay pananampalataya. Kasi kung minsan bilang tao, masyado tayo tinitingnan natin yung mga bagay na malalaki na gusto natin makamtan, hindi natin makita yung mga bagay na maliliit na ibibigay sa atin ng Diyos na napakahalaga. Amen! Amen. Yung may palasa ka pang kumakain, napakapalad po natin. Kasi yung iba, hindi pwede ka malasahan yung pagkain. Ikaw nalalasalo pa kahit ako na po, tapos ng kamote, di ba? So, napakapalad mo pa. Kaya sabi ko nga, wala kang karapatan na matlamig sa iyong buhay pananampalataya. O sabi ko nga, sa araw ng pamamahinga, yung mga tao na mamahinga sa kanyang buhay. So, sa buhay po natin, bilang isang mananampalataya ng Diyos, napakalaga yung salitang pagpapatuloy sa buhay paglilingkod. Ano man po yung sitwasyon na dinadaanan po natin at dadaanan po natin, napakalaga na tayo po yung nagpapatuloy sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi pa dito, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian, hindi pa naranasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan kahit kailan. At kung hindi paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Alam niyo po, napakalaga na maging po tayo. Maging, ang magandang sabihin doon, adjustable po tayo. Kapag may panahon na sagana, okay. Kapag may panahon na medyo gipit ka, okay din. Amen po ba doon? Hindi yung okay ka lang kapag may sagana yung buhay, kapag hindi na, gipit na po yung buhay, hindi ka na okay. Sabi nga po ni Job, sa mabuting bagay ka lamang ba magpapasalamat sa Diyos at sa mga masamang bagay na naganap sa buhay mo, hindi ka na magpapasalamat sa Diyos. Kagaya po nung sinasabi dito ng Biblia, kung tayo po ay makakaranas ng ganitong sitwasyon bago dumating yung Panginoon, dapat handa ka. Amen. Amen. Hindi yung nakahanda ka lang dahil pinagpapala ka ng Diyos. Kung dumating yung pagkakataon na may naganap po na matinding kapighatian, di ba? Dapat nakahanda din po tayo doon. Kaya napakapalad na po ng mga naunang namatay na hindi po dumanas ng kapighatian. Hindi po sila dumanas po ng tagutom. O sabi nga natin, kawalan ng buhay. At dito sa verse 22, at kung hindi paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Alam niyo po ba, napakabilis ng panahon ngayon? Hindi kagaya noon. Pero sabi nga natin, yung 24 hours, isa lang yan, di ba? Pero pansinin po natin, napakabilis po ng panahon po natin ngayon. Doon yung mga tao naiinip sa buong maghapon. Ngayon hindi. Ay, mabilis naman ka. Tanghali na. Wala pa ako nagagawa. Mabilis naman. Linggo na naman. Di ba napakabilis? So yun po kasi, kung bakit nagaganap yung mabilis po yung takbo ng panahon, kasi nasulat din po sa Bible yan. At ang sabi ng Bible, malibang paikliin ng Diyos ang mga araw, baka wala pong maligtas. Kasi yung mga tao po talaga, hindi po sila makapagtiis. Kaya po, nasulat po yung talata sa Matthew 24, verse 13, ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, kinakailangan po talaga yung pagtitiis. Sa buhay po natin, upang patuloy po tayong manatili sa ating buhay paglilingkod at pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Hindi yung naglilingkod ka ng masaya-masaya dahil may blessing. Pero kapag may mga pagtitiis na sa buhay mo, kung minsan bilang tao, nanlalamig ka na at ayaw mo ng pagtagumpayan yung mga bagay na nagaganap sa iyong buhay. Sabi ko nga sa buhay po ng tao, habang nabubuhay ka, bahagi po yung salitang pagsubok, problema, pagkakasakit,
alalahanin, intindihin, kakulangan, ano pa, mga bagay na kabigatan sa buhay po ng tao. Habang nabubuhay ka, bahagi po ng buhay ng tao yan. Subalit kapag sinabi mo na sa Panginoon, Lord, dalangin ko na matapos na itong mga problema, mga pagsubok, mga alalahanin, intindihin sa buhay ko. Alam niyo po, kapag nananalangin po kayo ng ganoon, madali lamang pong tumugon ng Panginoon. Bibigyan ako ng lapida na nakasulat po doon yung, rest in peace. Mayapa ka na doon. Di ba tinugong ka ng Diyos? Amen po ba doon? Pero habang nabubuhay ka dito sa ibabaw ng lupa, enjoy mo lang. Amen! Amen. Yung mga totoong mananampalataya ng Diyos, masaya po sila kapag po may mga pagsubok ng buhay. Di ba? Sabi po ni Apostol Santiago, magala kayo kapag kayo dumadaan ng iba't ibang mga pagsubok. Sapagkat sa pagkasubok sa inyo, lalong tumitibay, tumatatag ang inyong buhay pananampalataya. Amen! Kaya kapag may pagsubok ka, masaya ka. Amen! Amen. Hindi nyo kapag may laman-laman po yung bulsa mo, saka ka lang masaya. Kapag nawala na ng laman, hindi na may pintang yung mukha. Di ba? So, bahagi po yun. Kaya sabi dito, ulitin ko lang. Sapagkat sa mga araw na yon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian na hindi pa naranasan mula nang likain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan kahit kailan. At kung hindi paikliin ng Diyos ang mga araw na yon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ng Diyos ang mga araw na yon. So sabi ko nga, nandun po yung biyaya po ng Diyos. Kaya manatili lamang po tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi kayo, panalangin po natin, anuman po yung sitwasyon na dadaanan mo at dadaanan mo pa, manatili ka po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya po nasunod po yung mga talata sa Bible na magpakatatag ka, huwag kang makilos, kundi ang gawin mo, maging masipag ka sa gawain ng Panginoon. Yamang inyong nalalaman na ang lahat ng inyong ginagawa, hindi ito nawawala ng kabuluhan. Kasi alam po ni Apostol Pablo na may dadanasin ka talagang kapighatian, kalungkutan, problema, pagsubok ng iyong pamumuhay. Kaya sabi nga, manalangin po tayo. Alam niyo po ba, habang nananalangin ka, binibigyan ka ng Diyos ng lakas. Habang nananalangin ka, binibigyan ka ng Diyos ng iba yung sigla. Habang nananalangin ka, nandyan po yung tulong ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi yung mga naunang lingkod ng Diyos na nananalangin, makita natin, mula po doon sa bilangguan, pinalaya po sila ng Diyos. Amen. Mula po doon sa ilalim ng karagatan, iniahon sila doon sa tuyong lupa. Mula po doon sa kalamidad ng kanilang mga buhay, sila po ay iniligtas ng ating Panginoong Diyos. At maging si Daniel, mula po doon sa bunganga po ng mga leon, siya po ay iningatan po ng Diyos. Bakit? Siya po ay naging papanalanginin na mananampalataya po ng Diyos. Amen! Amen. Kaya mapagtatagumpayan po natin yung lahat ng bagay na yan kung patuloy at patuloy at patuloy po tayo mananalangin sa Panginoon. Dahil sa ganang atin, hindi po natin kayang pagtagumpayan, ngunit naniniwala po tayo sa tulong at lakas ng ating Panginoong Hesus, magagawa po natin yung lahat ng bagay. Kaya binanggit po ni Apostol Pablo, sabi niya, lahat ng bagay ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Bunga po yan ang pananalangin. Wala pong superman na mananampalataya ng Diyos. Yung po kagaya po ng sinasabi po natin na, ay si pastor yan, ay si leader yan, matatag yan. Kaya po sila naging matatag kasi nandun po yung kanilang ginagawang pananalangin sa Diyos. Amen! Kaya po yung may binanggit po dito si Paul, sabi niya,
lagi nyo kaming isama sa inyong mga pananalangin. Kasi naniniwala si Apostol Pablo, yung hindi niya kaya gawin, magagawa ng Diyos kapag po may mga tao nananalangin po. Kaya sabi nga, una, magbantay po tayo sa mga bagay na nagaganap sa ating kapanahunan. Pangalawa, tayo po ay patuloy na manalangin. Pangatlo, maging matalino po tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos. Sabi po dito sa Matthew 24, verse 23, kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, o nariyan siya, naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpapauna unang sabihin ito sa inyo. Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. So sabi nga, yung pagbabalik ng Panginoon, napakabilis. Sabi po dito, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kaya sa buhay po natin, habang naghihintay po tayo sa Panginoon, maging matalino po tayo. Huwag po tayong padaya sa mga taong wala pong lubusang pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Kasi madaming mga tao talaga na magpapanggap na sila daw po yung Panginoon, sila daw po yung mga propeta, at gumagawa po ng himala. Alam niyo po, kung minsan, mga mananampalataya na, dahil sa kahinaan ng pananampalataya, kung minsan napapatangay. Ano dun eh, may magaling na ano dun eh, manggagamot. Sinasabihan daw siya ng Panginoong Jesus. Yung tao naman, dahil sa kahinaan ng pananampalataya, pupunta. Magpapagamot. Lalo na kung wala po talagang budget. Di ba? Pero tayo, bilang mga nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, huwag po tayong panlilang, kundi maging matalino po tayo. Amen! Amen. Sabi nga, ang dakilang manggagamot at gumagawa ng himala, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Sabi niya, maganap sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Yun nga po iba, sa pananampalataya lang po niya kay sulit. Makita lang sa sulit, gumagaling. Dalhin mo yung kakay sulit. Pagka tinignan na yung sulit yan, gagaling na. Si sulit lamang po yun ha. Kung ang pananampalataya mo sa Panginoong Jesus. Amen! Mas matindi po yun. Sabi nga, yung mga bagay na imposible, pwedeng maging posible. Maging yung mga magagamang po natin dito, yung, kahit po yung pinakamagaling na doktor ng Pilipinas, kapag po yung kanyang pasyente ay sa tingin niya alanganin, di ba sinasabi po nila, manalangin po tayo sa Diyos. Nakaawaan po yung ating pasyente na siya po ay gumaling. Di ba? Nananalangin din po sila sa Diyos. Tayo, mga mananampalataya ng Diyos, mas dapat ahead po yung ating pananampalataya po sa kanila. Amen! Amen. Kaya kapag may dumadaan ka sa mga pagkakataon na nagkakasakit ka, kailangan mo ng himala, i-exercise mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Sabi nga ng Bible nasa isip mo pa lang, alam na po ng Diyos. Nasa puso mo pa lang, alam na po ng Diyos. Ano ang kailangan mo? Manampalataya ka sa ating Panginoong Jesus. Yun lang. At sabi ko nga, kapag nakita ng Diyos yung pananampalataya mo, walang dahilan na hindi siya gumawa ng himala sa iyong. Kaya, sabi nga sa buhay po natin, maging matalino po tayo. Huwag po tayong madaya sa takbo po ng mundo. Kasi madami na pong taong mga nadaya at nadadaya pa dahil hindi sila nagbabasa, hindi sila nakikinig ng salita ng Diyos. Okay lamang po yun dahil hindi sila nakikinig, hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos. Subalit tayo na nakikinig at nakakaunawa ng salita ng Diyos, dapat maging
matalino po tayo. Amen! Kaya kami magsabi sa inyo, nandun yung Panginoon, huwag kayong pupunta. Nandun sa silid, huwag kayong pupunta. Kasi sabi ng Bible, ang Diyos nasa lahat po siya ng dako. Napupuno po niya yung langit at ang lupa. Kahit saan, pwede kang manalangin sa Diyos, nandun po yung Diyos. Kasi lapit lamang po siya ng isang mataimtim na may pananampalatayang manalangin. Amen! Amen. So, huwag po tayong panilin lang. At kung may mga sinasabing magaling ka, ano yun, manghula, buwan ng propeta, huwag kayong maniniwala. Maniniwala ka lang doon, baka sakali kung sinabi niya na siya ay mamamatay bukas. Kung alam niya po yun. Pero siya man din po, hindi niya alam, di ba? Kaya nga po hula. So, huwag po tayo maniniwala. Sa pagkatasabi dito, ulitin ko lang, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ganun po kabilis. Kasi bilis po siya ng kidlat. Kaya sabi dito sa 29, pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw. Hindi na magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila na ang anak ng tao ay nasa alapaap na dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. So makita natin, sa pagbabalik po ng ating Panginoon Jesus, ang sabi dito, sa binanggit po ng Bible, magdidilim yung araw, hindi na magbibigay liwanag yung buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. Gano'n po katindi po yun? Hindi na daw po magbibigay ng liwanag yung araw. Saka po yung buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin. Gaano kadami po yung bituin sa langit? Nabibilang po ba ng tao? Hindi, di ba? Isang bituin po doon pag nalaglag. Baka kung agay mo yun ng bisay. Nung minsan, nanood po tayo ng isang pelikula dito sa church, yung pong The Asteroid. Yung pong isang daw po na sa taas. Yun daw po ibabagsak. Pag-aaral daw po ng mga scientists, tatama daw po yun sa mundo, 2028 o 29. Ilang taon na lang? Ano na po tayo? 22. Ilang taon na lang? 6. Yun po ay mga hula ng mga matatalinong tao. Mga ano po yun, mga scientists. Kaya lang, sabi nga, hula lamang po yun matutupad. Salamat, hindi matutupad. Salamat, di ba? So yun po ay hula na mahuhulog daw po isang napakalaking bulalakaw mula daw po doon sa langit. Isa lang po yun. Dito sa Bible na sinasabi, malalaglag yung lahat ng mga bituin. Subukan yung tumingala po pagka po gabi. Gano'ng kadami yung bituin? Dami, di ba? Tapos parang missile na babagsak dito sa daigdig. Upos talaga. Subalit ang magandang pangako sa atin ng Diyos, ang sabi po dito, tutuloy po natin. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin niya ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Sabi nga yung lahat ng pong mananampalataya ng Diyos, hindi ka na po kabilang doon sa matutupo. Kundi mula doon, titipunin ng Diyos titipunin ng mga anghel ng Diyos yung lahat ng mga natutong manampalataya sa ating Panginoon Jesus. At iaangat po niya doon sa alapa. Yun po yung binanggit ko sa Book of Thessalonians, na sabi po ng Bible, yung mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus,
sabi nga, ililigtas po ng Panginoon. Mula dito sa lupa, kung inabutan po silang buhay, aangat po sila papunta doon sa langit. Nasasalubungin po yung Panginoon. At yung mga naunang namatay na sumampalatay sa Panginoon, sila po yung unang bubuhayin ng ating Panginoong Jesus. So, ang sinabi po doon, lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesus. Yun po yung word, doon yung salita. Eh kung sumampalataya ka kay Juan, abay hindi ka po maliligtas. Lalo na kung sumampalataya ka po kay sa ibang pangalan, hindi ka po maliligtas. Ang kinikilala lamang po doon na ililigtas yung mga taong natutong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen! Amen. Kaya kung may napapakinggan po kayong nananalangin, hindi po si Jesus, hindi po siya kabilang po doon. Kaya napakaganda na maging matalino po tayo. Alam po natin yung magaganap sa huling kapanahunan. Hindi ka lang nagbabantay, hindi ka lang nananalangin, kundi tayo po ay tayo po yung mga tao matalino na alam po natin yung mga bagay na magaganap pagdating ng panahon. And last verse, sabi po dito sa Matthew 24 verse 36, isinama ko po ito, sabi po dito, sa Matthew 24:36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. So, ang nakakaalam lang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, walang iba kundi po yung ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya, lagi po natin paalala sa buhay po natin, yung 3 puntos po natin. Sabi niya, una, magbantay. Pangalawa, manalangin. Pangatlo, maging matalino. Upang huwag po tayo madaya at tayo po ay maging handa sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus. Amen! Amen. Kapag bumalik na yung Panginoon, lahat ng mga dinanas po natin dito ay mapapawi. At ang kapalit po nito ay kaligayahan sa piling ng Diyos doon sa langit na bayan. Amen!